Housing Loan Series number 8. Bank requirements with business. Ito naman po yung mga may business. Kung hindi ka OFW at kung hindi ka naman locally employed. So ito po ang dapat yung i-prepare na mga documents. Latest ITR with audited 3 years financial statement with OR of tax payment. So kung kayo po ay may business, at least 3 years po na financial statement. So, kailangan po updated po and audited po yan. Ibig sabihin, may ITR po tayo niyan at may nakatouch pong dokumento na galing po sa ating pong mga accountant. Kailangan po, syempre, meron tayong tax payment sa ating BIR o sa government po. Okay? Next po, DTI registration. Mayor's permit or business permit. Kung may DTI ka, of course, dapat po may mayor's permit or business permit, kailangan po yun. Kasi po, ni-record po ni bangko yan. Diyan po kasi malalaman kung ilang taon na ang inyong business. Okay? Next po is latest 6 months bank statement. So, dapat po kung may mga business kayo, dapat po may bank statement po kayo o may bangko kayo talaga. Kasi yan po yung mga in and outs na ating pong financial. Diyan po magbe-base si bangko kung kayo po ay i-grant ng housing loan o anumang loan po ng inyong i-apply. Lalo na po kung housing. Pang-apat po, 3 trade reference contact person. So, ibig sabihin, dapat po may 3 po kayong kilala o kaya supplier. Ito po yung mga suppliers natin na kilala po kayo na makakapagpatunay po na kayo po ay isa sa mga may business dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, isa sa mga client nila na kumukuha ng supply sa kanila. Okay? So, yun po, kailangan po ng inyong mga suppliers. Kailangan po ng bangko yan. 3 contact person po. 3 contact details po ng inyong mga suppliers. Next po is yung inyong latest proof of billing address. Kailangan po yan ni bangko kasi po, minsan po, nagpapadala po si bangko ng mga hard copies, information na kailangan nyo pong matanggap. So, kailangan po yung ipapadala yung proof of billing address ay dyan po kayo nakatira o may someone po na tatanggap dyan na inyo pong marireceive yung documents. Next po is yung PSA birth certificate or PSA marriage contract or PSA Senomar. Ang Senomar po yung certificate of no marriage. Yan po ay kailangan dun sa mga single. Pag ikaw po ay single, nag-require po si bangko ng Senomar. Katunayan po na kayo po ay hindi pa nag-aasawa at or wala pang asawa. Yan po yung certificate of no marriage. Yung legal separation paper po kung kayo po ay legally separated na sa inyong mga asawa, kailangan po ng papeles na nagpapatunay na kayo po ay legally separated na. Next po is proof of allegiance. If holder po kayo ng dual citizenship, kailangan nyo po ng proof of allegiance na isasubmit kay bangko. Okay, next po is yung original duly accomplished bank application form. Kailangan po yan. Kung kayo po ay maglo-loan, kailangan nyo po mag-fill up ng bank application form na may signature po ninyo. Okay, yan po ang mga requirements pag tayo po ay may business. Okay? Sana po makatulong sa lahat po ng mga maglo-loan sa bangko. Ito lang naman po yung mga documents na dapat natin i-prepare. Thank you so much po and God bless everyone. See you in my next video po. Bye-bye po.